Malinaw na landslide ang pagkapanalo ni dating Pangulong Duterte bilang alkalde ng Davao City. Nilampaso niya ang kanyang dating Executive Secretary si Carlo Nograles. Pero ang hindi pa rin malinaw ay kung paano siya manunungkulan bilang alkalde ng Davao habang nakakulong sa International Criminal Court sa the Netherlands. Kung tutusin, wala naman pong bawal na tumakbo o hindi naman po bawal tumakbo at manungkulan ng isang nakakulong basta't hindi pa siya convicted with finality. Halimbawa, si dating Congressman Romeo Halosos, 2 beses po nanalo noong 1998 at noong 2001 elections habang nakakulong sa kasong statutory rape. Kalaunan, natanggal din siya ng katigan ng Korte Suprema ang kanyang conviction. Ganon din sa kaso ni dating Lieutenant Junior Grade Antonio Trillanes IV na tumakbot nanalong senador noong 2007 elections kahit nakakulong para sa Oakwood Mutiny. Pero ito po ang problema. Kahit na proklama na si Duterte, kailangan pa rin siyang mag-oath of office bago siya mahirang na alkalde. Sa RA 6733, ito po ang listahan ng mga opisyal na maaaring mag-administer ng oath of office sa isang nanalong kandidato. Pansinin po ninyo, kasama riyan sa listahan ang vice-presidente. Pero kahit si VP Sara Duterte, hindi pa rin sigurado kung paano ito gagawin. Kailangan pa rin nilang pag-usapan ito kasama yung kanilang mga abogado. Komplikasyon kasi ang kanyang pagkakulong sa The Hague kung saan limitado lamang ang kanyang mga bisita. Sa Section 11 ng Omnibus Election Code, meron pong 6 na buwan lamang ang isang mahalal para mag-oath of office. Kung hindi, considered pong vacant na ang kanyang pwesto. Pero, at malaking pero, ibang usapin kung ito po ay for reasons beyond his control. Ano pa man, ang pinakamalaking problema ay kung papaano manunungkulan ang dating Pangulo bilang alkalde ng isang syudad na 11,500 kilometers ang layo mula sa kanya. Bagamat parang wala namang nagbabawal dito, isang praktikal na issue ito. Hindi kasi pwedeng via remote control, halimbawa sa pamamagitan ng telepono o ng internet. Limitado kasi ang pinapayagang komunikasyon sa mga nakakulong sa ICC. Halimbawa, meron ngang computer sa piitan ni dating Pangulong Duterte, pero ito po ay meron lamang intranet at hindi po internet. Ibig sabihin, hindi po ito konektado sa World Wide Web, kundi konektado lamang sa internal network ng ICC para sa kanilang internal communications mula sa korte. So kung sakali man, kahit formal na makaupo ang dating Pangulo bilang alkalde ng Davao, malamang na ang kanyang anak na vice-alkalde ang siya pa rin manunungkulan sa Davao City. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.